Kawasaki Z900 ang isa sa mga masasabi kong pinakamasayang middleweight naked bike na naging motor ko way back. Kailan to yun? Japanese bike galing sa mga Asana brand, top-notch power, the same category na naka-inline 4. May mga rider aids at kamukha ng ZH2 ang mukha o Predator o kaya naman siguro mas malapit sa mukha ng gagamba. Ngayong linggo nilabas ng Kawasaki ang bagong Z900. Ang tanong, dapat mo bang hintayin ang 2025 Z9? Nitong mga nakaraang linggo, naglabas ng teaser ang Kawasaki tungkol sa bagong naked bike na ilalabas nila. Si Tropa na para bang nasa isang naked bike. Ngayon marami ang nagsasabi, sa wakas ilalabas ng bagong Z1000. Habang pinapanood ko yung video at nakita ko yung side mirror, dude, hindi Z1000 to. Bagong Z900 to. At ito na nga, 2025 Z900. Anong mga dapat mong abangan sa bagong Z9? First off ay ang puso ng Z9 syempre. 948cc inline 4, walang nabago. Pero katulad ng mga naglalabas ng mga bagong motor ngayon, nagkaroon ng onting tweak dahil sa latest emission rules. Kawasaki claims na nag-improve ang fuel economy at pinalakas ang mid-range power. Pero para dito sa 2025 Z9, mukhang pinababa nila ng onti ang peak performance. From 125 horsepower noon, 123 horsepower na lang ngayon. At yung dating 98.6 Newton meters of torque, 97.4 Newton meters of torque na lang at 7,700 RPM. Hindi naman ganun kalaki yung pagbabago. Kaya para sa akin, hindi naman big deal yun. Yung saya na binibigay nito sa akin dati, mukhang maibibigay pa rin naman niya ngayon para sa bagong Z9. Pero ang kagandahan dito, ginawa nilang ride-by-wire. Binago din nila ang cam profiles para ma-improve ang economy at para malagyan ng kung ano-anong riding assist. Pero babalikan natin mamaya-maya lang. Gusto ko lang pag-usapan muna natin yung bagong itsura niya. Nyo, sa totoo lang, yung previous design, solve na ako eh. I mean, macho look, ang daming kanto, mala Venom yung vibe, especially sa gray, black, and red decal. I think yun yung 2023. Kasi alam ko yung 2024, ito ata yung pula na hindi ko masyadong gusto yung pula ng Kawasaki. Isa sa mga pinaka-poging bike sa category niya, pero for 2025, ito na ang itsura niya. Yung una, parang mamubuli pero ngayon parang, ewan ko, mas naging elegante yung arrive niya para sa akin. Trellis frame, yun pa rin naman, walang nabago dito. 17 liters tank, yun pa rin, pero yung dent dito sa may tangke, dito sa may bandang taas, mukhang mas numipis yung dent. Yung una kasi medyo malaki. And yung una sumasabay siya dun sa design ng shroud na matalim na kinocoveran yung gilid ng radiator hanggang gitna ng radiator. Pero dito sa bago, mas nilaitan nila. Nilagyan nila ng brush aluminum dito sa gilid. Headers, ganun pa rin ang tsura. 4 na tubo. Gilid ng makina, mukhang ganun pa rin. Sa ilalim ng fairing, mukhang ganun pa rin naman. Tsura na exhaust, ganun pa rin naman. Pero dito sa upuan, actually, yung buong tail section parang binago nila eh. Mapapansin dito na medyo tumaas tsaka kumapal yung main seat. Kawasaki claims from 820mm sa lumang seat height, 830mm na sa bagong Z9. So, yes, tumaas ng bahagya ang seat height ng Z9. Tsaka gusto ko yung nilagay nila sa pagitan ng pillion tsaka main seat. May mali siyang badge na silver. At itong pillion seat, eto na. Kung tatanungin nyo ko, ito na siguro ang pinakamatigas na pillion seat sa lahat ng motor. Sa lumang pillion seat medyo may dent siya, pero dito sa bago mukhang pinantay na nila at mukhang mas makapal na siya. Sana lang kasing lambot siya ng ibang motor ng Kawasaki. For the tail light ng bagong Z900, yung dating may letter Z sa likod, ganito na ang itsura niya. Yung dating maangas na likod, ngayon parang likod ng PCX. So I guess ganito na magiging standard taillight ng mga Z series. Hindi ko pa alam kung simulan lang nila dito sa Z9. Turning light mukhang ganun pa rin. Ito yung stable at hindi wobbly na turning light. Para sa front end, eto na. Yung dating malagagambang itsura, actually mukhang ZH2 yung unahan ng lumang Z900 Tapos may pangil sa gilid. Isa yun sa dahilan kung bakit ito ang kinuha ko dati. Ang pangis ng unahan. Ngayon para na siyang robot. Lumit yung mata. Yung dating nang lilisik na mata, ngayon mukha na siyang Power Ranger na may maliit na bibig sa baba. Tinanggal nila yung pangil, yun yung maganda eh. Mas lumiit yung ulo ng Z9 eh. Meron na siyang maliit na buta sa gitna. Dati kasi flat lang. Ano ba, may use ba yun? Yun ba yung intake? Ito maganda. Yung bagong cockpit ng Z900. Meron ng bagong TFT. Well, hindi naman bago na.
bago talaga. Naka-TFT na yung dati, pero para sa 2025, mas nagmukha na siyang futuristic. Ayon sa website, may dalawang klase ng display to. Isang kalmadong display, yung normal na display. Pantay yung tachometer, klase yung layout, kalmado yung fuel gauge. Para sa akin, trip ko yung bagong display, yung ganitong layout. Pero mayroon pang pangalawang klase ng display. Ito yung display na mala hexagon yung tachometer. Dude, tignan niyo yung fuel gauge. Wow! Pero ito talagang gitna yung kumuha ng attention ko Para ng display ng eroplano. Ayon sa Kawasaki, meron na rin tong turn-by-turn navigation. Same use ng Waze at Google Maps pero minimalist lang to dahil nasa mismong panel nyo Para bang yung bilay na maliit na GPS na kamakailan lang nireview natin dito sa channel. Sa totoo lang, hindi na bago para sa akin to dahil meron nito ang bagong Royal Enfield Himalayan. Pero para sa Kawasaki, first time nilang magganito. At least hindi na kayo maglalagay ng mga kung anong-anong mounting dyan sa handlebar tulad ng mga quad lock. Mas malinis na cockpit. Ang galing ng ginawa dito ng Kawasaki. Meron na din kayong KCMF o Kawasaki Corner Management Function. I-assist nyo kayo para matimpla ang piga nyo sa brake end at the same time yung engine power. Sabihin na natin mas magiging precise ang bawat piga nyo sa throttle at preno nyo sa tuwing papasok kayo sa corners. Kumbaga may alalay kayo sa tuwing bumabanking kayo. Isa pa, may cruise control ng bagong Z900. Ito malaking tulong sa akin to. Lalo na kapag mag-expressway kayo, pupunta kayong Baguio, Sagada, pupunta kayong Bicol, dadaan kayo ng NLEX, SCTEX, T-Flex, dadaan kayo ng S-Lex, hayang buhay nyo. Pindot lang sa cruise control button, pindot sa down arrow at nakaset na yon. Isa rito sa mga dahilan kung bakit kinuha ko ang bagong ZX-10R dahil sa cruise control. Syempre, andyan din ang apat na riding modes, Rain, Road at Sport, tsaka yung rider na customizable. Depende sa inyo kung anong traction ng gusto nyo at kung anong riding modes na gusto nyo. At tatlong level ng traction control at pwede nyo rin patayin kung gusto nyo. Ito pa isa, well, hindi na bago ang phone connectivity sa mga motor ng Kawasaki, lalo na sa mga bago, dahil pwede mong i-connect ang details ng motor mo sa cellphone mo through the Radiology app. Hindi ako masyadong fanatic ng app dahil ewan ko, siguro marami pang kailangan improve yung app. Pero for 2025, dude, nilagyan nila ng voice command. Hey Kawasaki, switch to sport mode. Example na lang kung gusto nyo baguhin ang riding modes tulad ni Tropa dito sa video. Galing, di ba? Hindi ko lang sigurado kung paano gumagana to. Kailangan nyo ba ng intercom para gumana to o kailangan mo lang magsalita malapit sa dash? Ewan ko, siguro malalaman lang natin kapag andyan na mismo sa harapan natin yung actual na bagong Z900. At lastly, meron na kayong quick shifter. Parehas na standard at SE, gumagamit ng quick shifter. Ito yung device na kung saan di mo na kailangan pumigas sa clutch para magpalit ng gear. Kailangan mo lang, for example, nasa first gear kayo, piga lang kayo, ayahay lang ang kamay nyo, nasa handlebar lang. Then, pasok ng gear nang naka-open yung throttle. I think nakikita nyo naman ako lagi kung ginagawa sa video ko. So, ayun. Parang laki ng TFT, no? Nag-overlap sa handlebar Bago na daw ang handlebar, expect mas attack position na kayo sa bagong C9. Binago na din daw ang suspension settings, mas naging planted na ang harap tsaka mas forward ang leaning stance nyo. Sa brakes naman, gumagamit ng Nissin caliper pero round disc na kasi dati pedal disc Tulad pa rin ng dati, meron dalawang variant to. Isang standard at isang SE o special edition. Yung mga pinagdadaldal natin kanina, yun yung standard. Pero sa SE, naka-Öhlins S46 ang rear suspension nyo dito na may remote preload adjuster para pihit na lang kayo ng pihit. For the brakes, naka-Brembo na kayo dito instead na Nissin. Though hindi to stylema, M4.32 ang nakalagay dito na may 300mm round disc tulad sinabi ko kanina at still braided ang brake lines. Isa pa yung upuan. Two-tone seat yung leather na ginamit sa kanya na may magandang stitching sa gilid. At meron ding USB-C charging port. Alam niyo dito sa Z9, ibang level yung ginawa ng Kawasaki dito Grabe yung leap sa upgrades Halos andito na lahat ng hinahanap mo, yung mga tech na dating nasa mga liter bike lang nasa 900cc na. Tsaka to think na ang Kawasaki hindi ganon ka-overpriced magpresyo. Para sa akin yung presyo nila tama lang Sa mga nagtatanong at nagtataka bakit hindi na-update ng Kawasaki ang Z1000, discontinued na ang Z1 dahil pinalitan ng ZH2. Okay, dito na tayo sa presyo niya. Wala pang announcement ang Kawasaki Philippines tungkol sa magiging presyo ng bagong Z900 dahil kakalabas pa lang nito. Kaka-announce lang ng bike at wala pa sa bansa. Kaya ito na naman tayo.
manghula naman tayo ng presyo. Babalance lang natin yung presyo ng naunang Z900 sa presyo ng Kawasaki USE. Tapos, doon natin tansyahin. Yung 2024 Z900, ang SRP noon ay pumapalo ng 566,500 pesos. At dito naman sa Kawasaki USA, yung 2024 Z9, ay pumapalo ng $9,899. So, kung convert natin to from USD to peso, magkano ba dollar ngayon? 58? Sabihin natin 58. 574. So, meron 7,600 na difference. So, hindi nagkakalayo. Mas mahal na onti sa US. Ba't ganun? Kasi ito pinag-uusapan lang natin yung standard version na. Set aside muna natin yung SE. Okay, for 2025 Z900, meron tong MSRP na $9,999. Convert natin yun to peso, 579,900. Sabi natin 580. So, kung ipapasa natin yung naunang ginawa natin yung presyo ng 2024 Z900, eh mukhang papalo lang to ng sabihin nating siguro safe 573. Pwede na, diba? Ang daming nabago sa 2025 C900 tapos yun lang yung tinaas. Pero hindi pa natin sure kung ganun nga mangyayari. Tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, hindi pa to yung official price pero malaki ang chance na gano'n na maging presyo nito. O, isip ako dun 573. Yung CB6 ko na e-clutch, 564 yun eh. Kaya mga cutie pies, ito po ang mga dapat nating expect sa bagong Z900. So, hihintayin mo ba ang bagong 2025 Kawasaki Z900? Let me know in the comment section down below. Kaya mga cutie-pies, kung nakatulong tong video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag po kayo mag-alala basta dalawang gulong. Akong bahala sa inyo. So, make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie-pies, see you sa next content dahil mag-alaw na ng umaga.